Pinabulaanan ng pulisya na pinalaya umano ang driver na naghatid sa nasawing binatilyo sa Cavite na biktima umano ng hazing. Ayon sa PNP, makakasuhan ng driver habang hinahanap na rin ang 21 pang natukoy na mga sangkot. Ating balikan ang report ni Edniel Parosa. Edniel. Joel, pinasinungalingan ng Cavite Provincial Police Office ang ulat na pinalaya nila ang sumukong suspect sa investigahan hazing incident na ikinasawi ng 19 anyos sa estudyante sa Dasmariñas City. Sabi sa kampok namin ni Cavite PNP Director Police Colonel Ariel Red, ineskortan lamang nilang lumantad kaninang madaling araw upang makakuha ng kanyang abogado. Siya ang driver na sasakyang nagdatid sa mga labi ng biktima sa General Trias Medical Center noong Marso 1, kasamang dalawa pang sakay na agad ding tumakas. Tutuluyan umanong kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law itong suspect na nasa kusudiya pa ngayon ng PNP. Wala po instances na siya binigyan natin siya ng laya. Bagkus subject po siya ng ating investigation at sa ngayon nga, as sinasabi ko po, ay i-inquest po natin siya this morning sa Dasmariñas City. Maliban sa hindi ko na pinangalan ng suspect, 20 pang protektado sa Philippine Nautical and Technological Colleges pinaghanap ng PNP bilang sangkot sa sinasabing initiation rights. Sa kanila hinihinalang may direktang kinalaman sa hazing, kabilang ng sumukong driver. Pura lang nagsalita ang PNP psychologist at tinukoy bilang school-based fraternity ang nasa likod ng fatal initiation sa isang open field sa Langkaan 1, Dasmariñas City. Samantala, sa report ni General Trias Police Chief, Police Lieutenant Colonel Bismarck Mendoza, severe blunt force trauma to the lower extremities ay kinasawi ng biktimang nakitaan din ang sili sa kanyang ari. Somewhere po dito sa panga po niya, parang may crack po sa panga. May mga may mga pasa po sa bato, likod, tapos mga kuko po, tapos may mga chili seeds at saka prutas po sa private part po. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, Rizal H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Campo Crame, maraming salamat Edniel Parosa.